Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin itong intense na nagaganap ngayon sa PVL Open Conference. Ating pag-uusapan yung pagkapanalo ng Petrogas Angels laban sa Creamline Coal Smasher. At the same time yung pagkapanalo ng Chocomocho Flying Titans kontra dito sa Cherry Tigo. Kasi itong dalawang game today is 5 sets po. So talagang intense yung naging labanan. But dito muna tayo sa Creamline Coal Smasher. Ano ba yung naging highlights? Yung official score kayo na is 23-25, 19-25, 25-20, 25-23 at 12-15. So naipanalo po ng Petrogas yung 5th set. So dito mga kapolitika sa first set, yung naging highlight kanina is itong Salas. Kasi sinasabi ng iba na humina na daw itong si Salas, but na-surprise nga, nagkaroon ng twist yung kanyang performance na kung saan kanina is nagpaulan ng 34 points lang naman itong pinaulan na puntos ni Salas. Bakit nanalo yung Petrogas Angels? So dito sa first set, yung highlight ni Wilma Salas talaga siya yung bumuhat, at the same time yung error ni Negrito dito sa sa crucial moment. 23-24 yung Petrogas, tapos 23 yung Creamline Coal Smasher, at nung nag-error si Negrito ay talagang natapos na nga yung first set. So yun ang naging highlight dito sa naunang set. So, sa pangalawang set mga kapolitika is nanalo pa rin itong Petrogas Angels. 19-25 yung score, at yung dito yung naging highlight is medyo humina yung import ng Creamline. Hindi siya masyadong naramdaman dito sa second set. At yung errors rin, nawala na rin yung laro dito ni Pons. Although doon sa preceding sets ay medyo naramdaman itong presensya ni Pons, but dito sa second set ay nawala na rin, at actually tambak nga yung score. Yung score dito is umabot ng 7 points yung lamang ng Petrogas Angels, at 3-9 nilang humabol dito sa gitna ng laro, which is 14-17 na napadikit nila sa 3 puntos. At si yung highlights dito ni Pontillas na kung saan doon sa crucial moment ng second set ay talagang umariba rin itong si Isam Pontillas. At the same time mga kapolitika, itong si Van Sikel dito nagpaulan din siya ng maraming puntos sa second set. At yung si Gumabaw naman is parang siya lang yung naging scorer dito sa second set in the side naman of Creamline Coal Smasher. Now dito naman sa third set, in 3 straight set, actually akala ko rin is mananalo nga itong Petrogas in 3 straight set, but bumawi itong Creamline Coal Smasher dito sa third set. Pinaupo yung yung kanilang import na si Stanton, at inobserbahan yung laro, kung kaya dito sa third set ay naging highlight na siya. And na mula sa 9 yung lamang ng dito actually mga kapolitika ng Creamline Coal Smasher, at napadikit ito ng hanggang 3 puntos na lang doon sa 4 na puntos dito sa crucial or sa end part nung laro. 19-23 yung naging score, but hindi na nga nakahabol itong Petrogas Angels. At sobrang dami rin po ng naitalang error dito sa side ng Petrogas, kung saan yun ang naging reason bakit natambak sila. At doon sa sa first part ng laro is 1-5, so 5 yung Creamline at 1 lang yung Petrogas, kung kaya nagsunod-sunod na nga yung pagkatambak ng score. So sa fourth set naman is ito yung crucial, kasi baka doon sa third set is nanalo yung Creamline, dito sa fourth set ay baka babawiin ng Petrogas, but happy to say na nakabawi pa rin yung Creamline dito sa fourth set. 23-25 yung naging score. So yung highlight dito is si Salas, and then dito sa sa fourth set kasi medyo crucial yun, kasi nagalit itong si Salas dahil dito sa mga call out ng referee na overreach. Actually parang susugurin niya nga, napikon siya doon sa sa Creamline dahil dito sa sinasabi sa side ng Creamline na overreach daw itong si Salas for the second time. So medyo nagalit at gusto niyang sugurin itong pinangdilata ng mata ni Salas itong Creamline Coal Smasher, which is umani rin ng iba't ibang reaksyon dito sa social media. And mga kapolitika, yung service error din ng Petrogas, isa rin ito sa mga pumatay sa kanila dito sa fourth set. At yung sa crucial moment naman dito sa sa patapos na yung laban sa fourth set ay tinapos nga ni Bea de Leon yung naging set dito sa pang-apat
So dito naman sa fifth set kasi ito yung pinaka-crucial at talagang kinabahan ang lahat kasi sa unang part is dikit yung laban until such time na doon sa sa gitna ng laro ay nakakuha ng momentum itong Petrogas Angels na kung saan naging reason bakit hindi na nahabol ng Creamline Coast Smasher yung kalamangan ng Petrogas Angels. So dito ay nagkaroon sa unang set ay sa unang portion nung set 5 ay nagkaroon ng showdown itong si Salas at si import ng Creamline Coast Smasher na si Erica Stanton. So naging dikit yung laro sa 6-6 at 7-7 hanggang naging 7-8 at nagtuloy-tuloy ng mga kapolitika yung yung score ng Petrogas Angels at the same time yung mga aces ng Angels. So dito is merong mga errors, minor errors itong si Vansicle but bumawi rin siya doon sa mga crucial moments. Okay, so mga kapolitika, overall is wala tayong masisisi dito sa side ng Creamline kasi nakikita natin na talagang merong time doon na nilapitan nga ni Alyssa Valdez yung kanyang ka-teammates bakit sila natambakan doon sa first two sets. So after nun is kinausap ni Alyssa Valdez at naging leader kahit hindi siya sumali dito sa kanyang ngayon sa kanyang game dito sa kanyang club team ay talagang nagbigay ng advice itong si Alyssa Valdez dito sa kanyang club team. Okay, so but hindi na nga na-sustain rin ng Creamline yung naging puwersa ng Petrogas Angels kasi bumawi na rin itong kanilang import na si Wilma Salas at the same time itong kanilang player na si Vansicle. So nakita natin yung mga effort at yung depensa ng Creamline Coast Smasher kasi napag-usapan natin ito doon na sinasabi natin na when it comes to offense and defense ay talagang magaling itong Creamline Coast Smasher. Yung kailangan talagang workout is yung consistency, but unfortunately dito even though consistent itong pinakita ng Creamline mga kapolitika ay talagang malakas yung side ng Petrogas Angels at talagang bumabawi sila. So ito yung sinasabi natin na bawal mag-relax dito kasi hindi natin alam yung mga maging twist at yung maging turn of events dito sa round 2 mo, especially na itong Petrogas ay nasa top 7 or nasa top 8 rin sila. Okay, so kailangan nilang humabol para makasampa sila dito sa final 8. Now on the other hand naman mga kapolitika, dito sa side naman ng Chocomocho Flying Titans is talagang nakita natin yung mga blockings doon at yung depensa na paigi na rin ng Chocomocho Flying Titans at yung pinaka-highlight nga dito bakit talaga nanalo itong Chocomocho Flying Titans ay dahil dito sa kanilang game changer na si Mayan Mindres. Siya talaga yung pinakamalaking contributor dito sa team. Although hindi siya yung top scorer but nakikita natin yung kanyang effort dito na kung saan ay siya yung nagpanalo talaga, game changer dito sa part ng Chocomocho Flying Titans. Nakita natin yung kailang depensa, yung kailang opensa at the same time yung mga digs ng kailang libero. Kung kaya hindi na at the same time yung din sa side din ng Cheritigo mga kapolitika, nakita natin na weak yung kailang depensa kung kaya na sila na overcome sila ng Chocomocho Flying Titans. So far yun ang naging ngayon, yun ang naging kaganapan ngayon dito sa nagaganap na PVL Open Conference. Yung naging score kanina ng Chocomocho Flying Titans laban dito sa Cheritigo ay 16-25, 11-25, 25-23, 25-19 at 12-15. So yun po ang naging score dito sa Chocomocho versus dito sa Cheritigo crossover. So nanalo po yung Chocomocho Flying Titans. So dito sa Creamline kahit natalo sila okay pa rin naman yung kailang ranking or yung kailang standing kasi meron pa silang points dito dahil nga na 5 sets na nila yung laro even though nanalo nga itong Petrogas Angels. So sa sinasabi na nga natin ang pinaka-crucial dito is yung 7 at 8 na ranking kasi sila yung mag-aagawan dito yung 4 na team na sinasabi natin, but actually ngayon is 3 na lang. Yung next lead is parang wala ng pag-asa. Yung ngayon na mag-aagawan is itong Petrogas Angels, itong Farm Fresh at itong Chocomocho Flying Titans, but sa palagay natin is yung Chocomocho at yung Petrogas Angels ngayon ang maglalaban-laban. Okay, so yun ang ating aabangan sa mga susunod na game mga kapolitika. So dito is ito yung ating personal na opinion, ating personal na overview dito sa naganap na PVL Open Conference sa first 2 games
today. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa naging performance ng Chocomocho Flying Titans at Creamline Coal Smasher, at ano ang inyong masasabi dito sa naging attitude ni Wilma Salas towards Creamline Coal Smasher? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.